Hello guys, magandang tanghali pala sa inyong lahat. Eto, papasok na naman tayo. Grabe guys, sobrang ganda ng panahon ngayon. Kung kahapon nag-snow, ngayon naman ay sobrang maaraw ngayon. At sa totoo lang guys, ito ang pinakagusto kong klima, yung maaraw. At syempre, hindi maulan. At alam kong mga karamihan dito sa tao dito sa Canada, ito ang pinakagustong klima, yung maaraw. Kasi nga, mas marami silang nagagawa pag ganito ang klima. Andiyan yung magka-camping sila, hiking, or mag-picnic sa mga park, at kung ano-ano pa. Yan yung karamihang libangan dito guys sa lugar ko. Kasi nga, since maraming bundok dito, kaya sobrang gustong-gusto nila yung gantong weather. O ito guys, papunta na tayo ng trabaho. Mga hindi pala nakakasubaybay sa mga vlog ko nung nakaraan. Ito pala guys ang gamit ko, yung bike ko papuntang trabaho at pauwi ng trabaho. Medyo malapit lang naman guys yung trabaho ko dito. Siguro papalo rin ng mga 10 minutes maximum. Kaysa nga naman magbasa ko, dito makakatipid ako ng pamasahe at syempre ng oras. Dahil dito sa lugar namin, may oras ang bus. Kaya pag hindi ka umabot sa trip, wala, maghintay ka talaga ng napakatagal. Lalo sa gabi, no choice ka kundi mag-Uber na lang. Nga lang, medyo may kamahalan. Aba, sayang din yun, diba? So ito pala guys yung lagi kong binabaybay. Gaya nga nang nasabi ko sa mga nakaraang vlog ko, dito safe naman magbike. Meron talagang sariling linya yung mga nagbabike dito. Guys, eto habang papunta tayo ng trabaho, kukwentuhan ko muna kayo. Kasi may nagtanong sa akin nung nakaraan. Ang tanong niya sa akin, kung saan ba mas maganda? Sa Saudi Arabia ba kung saan ako nanggaling? Or dito sa Canada? Guys, eto sasagutin ko lang yan base sa experience ko sa ngayon. Actually, sa kaalaman ng lahat, pasok ko dito sa Canada, or sabihin na natin ang status ko sa ngayon dito, ay naka-working visa ako. Ibig sabihin, close permit siya. Kumbaga, dapat doon ka lang magtrabaho sa employer. Bawal ang part-time. Kaya kung ano lang yung kinikita ko dito sa trabaho, yun na yung buong sahod ko. Pero meron naman kaming tip every week, which is sobrang laking tulong sa akin. So ito guys, sasagutin ko na yung tanong. Kung ipon ang pag-uusapan, masabi kong kahit papaano, meron kang maiipon pag nasa Saudi Arabia. Pero eto, since sa ngayon naka-close work permit ako, so ang pinaka-source lang ng income ko ay yung company ko ngayon. Pero kapag na-PR ka dito, kahit ilang trabaho, pwede ka na. Sabi nga nila, magsasawa ka talaga sa trabaho dito. Pero ganun pa man guys, sobrang taas ng cost of living dito. Biri mo, tax pa lang, talagang titirahin ka na rito. Ganun din sa mga bilihin dito, syempre, matataas din kung i-compare mo sa Saudi Arabia. Pero kahit saan naman guys, pataas na ng pataas yung mga bilihin, di ba? Mga pa Saudi, mga pa Pilipinas. So kahit saan. So balik tayo sa topic. So yun nga guys, medyo makakaipon ka talaga pag nasa Saudi Arabia. Teka guys base lang yan sa experience ko sa ngayon. As in sa ngayon, medyo maliit pa lang kasi ang per oras natin dito. At dahil bago pa lang tayo dito, tiis-tiis lang. Wala namang nagsimula nang nasa taas kaagad, di ba? Pero ang kinaganda naman dito guys sa Canada, marami kang benepisyong makukuha compare sa Saudi Arabia. Unang-una, syempre dito guys, pwede kang maging residente. At hindi lang yung maging residente ka, libreng pagpapaaral sa mga anak mo. Ultimo service guys, libre dito. At hindi lang yan, meron pa silang allowance every month. At syempre dito, pwede mong makuha ang pamilya mo. Ganun din guys yung medical services nila rito. Pag na-hospital ka, or kung magkasakit ka, libre lahat yan guys. Kaya nga yun ang maganda rito guys sa Canada. Actually marami pa pero sa ngayon kasi, yun pa lang yung mga nalalaman. At base naman sa mga kaibigan ko na galing din sa Saudi Arabia, na matatagal na rito, mas maganda nga talaga dito sa Canada. Kung family feature ang pag-uusapan, the best talaga dito sa Canada. Kasi maraming benepisyo pagdating sa pamilya. Pero syempre, ganun pa man, iba-iba tayo ng experience. Merong mas gusto sa ibang lugar kaysa dito sa Canada, at meron din namang syempre gusto dito. Pero sa ngayon, ang masasabi ko lang, kakayanin kong abutin yung mga pangarap ko dito. Hindi lang pangarap para sa sarili ko, sa asawa ko, sa magiging pamilya namin, at syempre, sa mga pamilya namin. Sa ngayon, tiis-tiis na lang muna. Pasasaan din at aasenso din tayo. Maabot din natin yung mga pinapangarap natin. Hindi man sa ngayon, pero alam ko, darating ako doon. Oo, maganda sa Saudi Arabia. Yan yung lugar na hindi ko makakalimutan. Dahil dyan tayo nagsimulang mag-abroad. Kaso nga lang, syempre, iniisip ko na lang, ang Saudi Arabia ay dumaan na lang sa buhay namin. May plano si Lord kung bakit niya ako dinala rito. Kahit na sa una, sobrang hirap magsimula. Pero ang Lord naman, ni minsan hindi nagpabaya. Kaya tiwala kami sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Kaya may papayo ko sa iba na gustong magpunta rito sa Canada or kahit sang lugar dito sa mundo, huwag kayong matatakot na sumugal. Basta para sa pangarap nyo, gawin nyo lahat para matupad ito. Dahil malay mo, yung pagsugal mo, yun pala ang plano ni Lord na mas maganda kaysa sa inaasahan mo. Yun lang guys. Salamat sa panonood at sa patuloy nyong suporta. Ingat kayong lahat. God bless you all.